Year of the Wood Snake. Ano ba dapat natin gawin para tayo makaagapay sa marahil ay matitinding challenges this year? At pumasok na tayo sa ganitong animal sign sa Year of the Wood Snake. Anong mga animal signs ang sinasabing mga masaswerte sa taong ito? Sinasabi na kabilang daw sa mga maswerte ay ang dragon, ox, snake, rooster, and monkey. Kung yan ang inyong mga animal sign, ay binabanggit na ito ay mga masaswerte, magkakaroon daw ng progress in career, finances, at iba pa. Abay, magandang balita ho yan. Pero of course, tayo mismo ay kailangan natin gumawa ng mga paraan, ng mga hakbang para tayo makaagapay sa ating buhay, hindi ba? The word ahas sa negative side ay talagang iba ang kahulugan. So marahil ay maaaring mauso rito ang traiduran o ahasan ng magkakaibigan, ng mga magkakasosyo sa negosyo, kaya dapat na nag-iingat. Huwag tayong magpakampante, ika nga, sa ganitong sitwasyon sa ating buhay, regardless kung ano man ang ating animal sign. Kyung-hee, Watsai, Happy Chinese New Year po. Sa gabi ng misteryo, kay Ray Sibayan ako po. Si Master Hans Kua, ang inyong pambansang Feng Shui expert. Pag-usapan natin pumasok na ng January 29, 2025 ang tinatawag nating Year of the Wooden Snake. Alam nyo ba ang karakteristik ng yin wood is like a vines? Kung saan nakikipag-collab siya, nakikipag-cooperate siya sa ibang branches na malaki para ma-reach niya ang top natin. Kagaya ng buhay din natin sa 2025, dapat tayo ay mag-collab, makipag-socialize, makipag-mingle, makipag-partnership para ma-reach natin ang tutok-tok ng ating tagumpay. Although ang Year of the Snake is the Year of Ahasan. Ang Year of the Snake, pag may mga conflict yan, siya mismo umiiwas. Pero wag tayong kampante dahil posible ang biglaang mag-strike. Ang 2025 natin, ang Flying Star Feng Shui natin, very strong. Ang Illness or Sickness Star. Kaya naman ang pangalagaan. Importante, ang kalusugan. Makakatulong ang paglagay ng Holy Gourd, Medicine Buddha, sa center ng ating living room. Makakatulong ang paglagay ng 5-element pagoda sa northeast sector where the 5 yellow fortune star is located. Sa north naman ng ating Flying Star Feng Shui, nakaupo naman dyan ang cheating, ang betrayal, ang theft. Maglagay ng rhino elephant ng food dogs. Nasa northwest sector naman natin ang tinatawag nating anger, misunderstanding, lawsuit. Makakatulong paglagay ng tinatawag harmony apple, harmony peach po sa northwest sector. Center, illness star. North, nandiyan po ang theft and robbery star. Northwest, nandiyan po ang 5 yellow fortune star. Ang northwest naman, nandiyan naman po ang anger and misunderstanding star. Huli po ang Feng Shui ay sangkap. Ingredients lang po ito para magtagumpay sa buhay. Hands-on ako sa career, hands-on ako sa negosyo, para hands-on din ang swerte mo sa buhay. Ako po, si Master Hans Kua, ang inyong pambansang Feng Shui expert. Personal niyo po na bisitahin ang Lucky Charm Store sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Follow niyo po ako sa aking Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hanapin niyo po Master Hans Kua. Ang aking Lucky Charm Store ay Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, Monday to Saturday, 11 ng tanghali hanggang 5 p.m. 0922-829-0382 po ang cell number. Ito mga tips about mga mga galing sa mga Feng Shui expert ay malaking bagay ito na maging guide natin o maging gabay sa ating buhay. Meron tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flower. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa Year of the Wood Snake. Ano ba ang maidudulot ng enerhiya nito sa ating buhay?
Tayo ba ay mamalasin? Tayo ba ay suswertihin? Tayo ba ay magkakaroon ng mas magandang kabuhayan ngayong taong ito? Ano ang dapat natin gawin, especially sa mga babala tungkol sa karamdaman na maring tumama sa atin? Maybe we can focus sa ating health this year. Ano ang dapat natin gawin para tayo'y maging malusog? Ano dapat natin gawin para maiwasan ang anumang karamdaman? At may mga bisita tayo na magbibigay sa atin ng impormasyon anong mang dapat natin gawin this year. September 1, this is Kuya Jane ng Spiritual Guide Philippines. At yun, muli ko po inaanyayahan sa gabi ng misteryo with Sir Ricky Sibayan. At ang ating pag-uusapan, the Year of the Snake. Ano nga ba yung pwedeng maidulot nitong taon sa atin? At ano nga ba yung kamandag na pwedeng ating maramdaman sa ngayong taon na ito? At ayun po ang ating aabangan na topic po sa gabi ng misteryo. 10 p.m. to 11 p.m. Mamaya na po ito. Namaste September 1. Hi guys, this is Tuyos Abbas. Abangan niyo po ako gabi ng misteryo kasama si Ricky Sibayan. Alas 10 ng gabi. See you there! Ng gabi ng misteryo ni Reyes P. Sibayan, ating po pag-uusapan ang tungkol sa Year of the Snake. Ano po ang kahalagahan, ang magandang bagay na mangyayari sa ating taon 2025. Salamat po. Of course, ang pinakamaganda sa lahat, maging positibo ang ating kaisipan. Magtiwala tayo sa pong lumikha at magkaroon tayo ng tamang desisyon at huwag tayong mananakit ng kapwa. Huwag nating saktan ng kanila emosyon. Kasi binabanggit niya sa mga forecast ng mga astrologer at iba pang mga eksperto ay talagang mabilis ang balik ng karma ngayon. So yan natin pag-uusapan sa gabi ng misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala pong absent. See you! Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome again sa pang-edisyon ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Sabado na naman. Kumusta na po kayo? Abay pumasok na po tayo sa lunar year of ito yung kompleto little green wood snake. Di naman daw cobra yung ahas. Maliit lang na ahas sa kulay berde. Yun. Ayan na. Marami hong mga nag-iisip, marami mga nangangamba, baka raw uso rito ang ahasan. Yung akala mo, kaibigan mo, aahasin ka pala. Naku naman, no. Pero of course, wag natin itutok yung ating kaisipan sa negatibo na maaaring epekto ng Year of the Snake. I-focus po natin ano nga ba ang maibibigay nitong advantage sa atin, benepisyo para tayo makaagapay sa ating pang-araw-araw na buhay. At the same time ay makatulong sa ating spiritual ascension. Pero of course, kailangan nating bantayan din po ang ating mga sarili, lalo na yung mga forecast mukhang matindi yatang epekto nito sa ating kalusugan ngayong taong ito. So dapat bantay sarado yung ating kalusugan, wag nating pababayaan yan ang talagang matinding babala ng mga eksperto sa larangan ng feng shui at maging sa psychic phenomena, metaphysics at iba pa. Ngayong gabi ito mga kaibigan, napaka-interesting nga po natin pag-uusapan. Nasa ating pong studio ang ating mga magigiting na mga guests tonight. Siyempre naman, nagbabalik sa ating program. Matagal na itong hindi nakabalik at ngayon, pinaunlakan tayo. Buti na lang. Mukhang abalang-abalat, marami siyang tinutulungan natin mga babayan
alam nyo naman, kapag light worker ka, nagsasagawa ka ng house cleansing, nagtatanggal ka ng mga negatibo sa mga lugar para dumaloy ang magandang enerhiya papasok sa bahay ng bawat isa. At isa yan sa mga gumagawa ho niyan, walang iba kundi po ang ating psychic healer and Reiki practitioner. Walang iba kundi si Brother Elias Pascasio. Brother Elias, welcome again sa ating program. Welcome back sa Gabi ng Misteryo. Welcome po, Sir Ray. Magandang gabi po sa lahat. Kumusta ka na? Okay naman, Sir Ray. Medyo busy. Parang isang taon yata kitang hindi nakausap. Oo, sa online lang last month pa. Talaga online. Naman, no. Ayan. Oo nga, no, online. Pero online. Bibihira kasi bibihira. Last year pa tayo nagpunta ako dito. Oo, bibihira natin makaunayan. Sabi ko parang yearly. Oo nga kaya dalas-dalasan mo rin, Brother Elias, para naman kahit paano may kalat din ang iyong serbisyo at abilidad. Salamat naman sa pag-invite, sir. Ayan, abay, ano ba ang inisyal na basa mo sa taon ng ahas? Hindi naman mapangit ang taon ng ahas sa atin actually. Siguro kailangan lang siguro nating mag-ingat dun sa mga calamity. Normal lang yun mangyayari siya. Natural lang naman, kaya lang medyo mas malalakas lang ang dating. Pero nung pag-aralan 1965 yung wooden snake din nangyari siya. So 60 years din ang presidente natin si Marcos, yung senior. Yun yung 1965. Tapos way back 25 years, eto na yung 60 naging presidente natin parang nangyayari parang uli. May ikino-connect ka, no? Oo, parang connection siya. 1965. Tapos pag tinignan mo 25 years, ayun na, balikan mo yung ngayon, year of the snake din, wooden snake din. Pumutok din ng bulkan noon last 1965. Mukhang positibo yata yung nababibes natin yan kapag ganun. Medyo gaganda ba ang buhay natin sa Pilipinas? Maganda sir. Ang taon natin, ang meron lang mga kailangan mag-ingat siguro yung mga ibang zodiac like dragon, yung mga ganon. May mga kailangan mag-ingat tsaka yung dog. May mga pero hindi naman ganun kapangit. Kailangan lang siguro talaga tama po kayo do sa health. Yes, yung health. Yun talaga may number one. Ibibiti muna natin sila, Brother Elias, sa iba pang mga basa mo sa taon ng mga ahas lang hindi cobra. Ahas lang hindi cobra, hindi sawa. Hindi rin python daw sabi niya. Hindi anaconda Basta ahas lang, yung maliliit lang yung cute. At syempre, ipanguhuli ko yung isa nating kasama dito sa studio. Nasa ating Zoom ang isa rin eksperto sa larangan ng spirituality and of course paranormal investigation and house cleansing at iba pa. Walang iba si Brother Deus Abas. Brother Deus, nasaan ka ngayon? Kumusta ka na? Brother Deus, are you okay? Ay, nawala yata yung kanyang signal. Mamaya, babalikan natin si Deus Abas. Ngayon, atin nang i-welcome back sa ating program muli si Brother J ng Spiritual Guide Philippines. Nakita ko yung mga nyo, Brother J, no? Meron kayong mga ceremony nitong mga nakalipas na mga araw, kaugnay nitong planetary alignment. At ngayon, lalo na ngayong pagpasok ng Year of the Wood Snake. Yun, no? So, maraming ceremony pa ang mangyayari ngayon kasi ang ipinapakita kasi ngayon is kailangan natin na mag-reunite sa nature. No? Kailangan natin mas mag-grounding pa para mapanatilihin natin na maging malakas yung ating physical. Ganon din pati ang ating spiritual. Yun. So, kapag hindi ka grounded, delikado. Pag di tayo grounded kasi napapansin nyo, parang lutang tayo. No? Na parang nakulutang yung isipan natin, nakatuon na lang sa isang bagay, kundi magpayaman or anong pang ginagawa natin, ganyan. Pero yung kailangan natin i-balance. Parang lasing sa luho, ganun ba yun? Prone sa anxiety, mga depression yung mga. Yun, depression, Ayan. So, bibigyan tayo ng mga tip ni Brother J. Yes, ano ang dapat nating gawin. Ayan. Lalo na ngayon,
delikado ang ating kalusugan ngayong Year of the Wood Snake. Samantala, ito na, ating balikan si Brother Deus Habas. Brother Deus, muli magandang gabi sa iyo and welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Brother Deus, ay mukhang nahihirapan yata yung... Brother Deus, okay ka ba? Hirap yata yung signal ni Brother Deus. Nasaan ba siya ngayon? Ang alam ko nasa Jansan, si Brother Deus Habas. I-try mo lang uli, Brother Deus, at... hopefully ay ma-establish ang yung signal direct live from General Santos City, yung isang napakagandang lungsod dyan sa area ng Mindanao. At ibalikan si Brother Elias. So Brother Elias, kumusta ka na uli? Itong bago pumasok ang Year of the Wood Snake, ano yung paghahandang ginawa mo? Yung normal lang naman, magre-ritual ka, magdadasal tayo, no? Kasi hindi naman natin pwede iasa lahat yan sa Talagang number one, magdadasal, mag-meditate ka. Kasi nakaramdam ako nung parang medyo kakaiba. Every year, may something mararamdaman mo bawat taon. May parang connection na something na parang may sinasabi na ngayong taon, siguro kailangan tayong mag-ingat sa bawat decision natin. Iba kasi yung pakiramdam ko yung New Year dito ng Chinese New Year lang. Okay. Pumunta ka ng Binondo. Oo, nagpunta ako. Nakigulo tayo doon. Ayun. Iba ang nakiagaw ng ampaw. Masaya. Maganda naman ang taon natin ngayon. Yun lang talaga sa health. Tapos may mga accident kasi na dapat ingatan. Nakita ko sa vision ko yung mga aksidente sa vision. Sandali, ito bang mga sunod-sunod ng mga pagbagsak ng mga aeroplano? Nakita mo rin ba sa vision mo? Kasi walang metal Ang ngayon is wood. Yung metal kasi ang construction, yung mga aksidente yan, mga ganap pati yung pagbagsak ng mga eroplano. Normal yan, nangyari talaga bago pa lang pumasok ang Year of the Snake. Oo nga, di ba? Pero lately nga, nagkasunod-sunod, Yung metal kasi, sa South Korea, sa iba pang mga bansa, Hindi kasi maganda ang metal, like yung mga construction, mga ganyan, mga buildings. Siguro mag-iingat sa pagdating sa mga ganyan. Siguro i-check ang mga yung mga ating bahay, baka may mga aksidente ngayong mangyayari. Normally. So, parang nakakatakot naman yung sinasabi mo. Yun lang naman ang kailangang ingatan yung tungkol sa mga... Siguro bago umalis, i-check lahat, magdasal. I-check lahat yung sasakyan, mga ganon. Ayun, para iwas disgrasya. May mga pag-iingatan naman. So, i-check, huwag yung bigla-bigla. Kasi itong taon na ito, mabilis ang ating desisyon natin. Marami opportunity ngayon dadating. Sobrang dami, hindi katulad ng nakaraang taon. Karamihan ng zodiac ngayon, lahat ng opportunity dadating. Pero siguro wag lang tayo magbilis-bilis magdesisyon. Huwag padalos-dalos. Wag mabilis ang magdesisyon. Ayan. Alright. Babalikan kita, Brother Elias. Atin mo nang balikan ulit si Brother Deus. Mukhang okay na. Brother Deus, kumusta ka na uli? Magandang gabi sa iyo. Ayan. I hope okay na si Brother Deus. Ayan. Ay, awampay. Ay, nawala uli si Brother Deus Habas. Yung signal talaga, yung signal. Nahirapan yung signal niya sa Zamboanga. Anyway, Brother Jay, sa Spiritual Guide Philippines, ano yung mga magkasunod kasi ito, So, nagkaroon ng planetary alignment. Hanggang ngayon, meron pa rin. And we are preparing for the 7th planet na makikilinya, si Mercury makikilinya ngayong Pebrero, and ngayong ang pagpasok nitong Year of the Wood Snake, ano mga preparation na ginagawa ninyo? Yan, siyempre meron din tayong ritual na ginawa bago ito pumasok itong taon na ito. At kung napapansin nyo, parang iba yung pagpasok ng taon na ito. Na parang hindi siya gano'n na-celebrate ng mga nasa spiritual din, At kung mapapansin nyo, itong enerhiya nito, meron tayong tinatawag na sudden emotion, yung pagkalungkot, Pumapasok siya ngayon at nararamdaman natin ito ngayon. Siguro
mag-shadow works tayo. Ito yung tinatawag natin na kailangan natin harapin yung mga yung mga kailangan nating matutunan sa mundong ito. Ano yung paki-elaborate mo nga kasi marami mga nagtatanong, yung iba kasi hindi nila alam. Ano yung shadow works? Ang shadow works, ito yung pagbabalik tanaw sa mga masasakit na nakaraan natin. Example, yung mga inner child problem. Ito yung mga panahon ng mga bata tayo na yung hindi trauma natin na dinanas natin. Yung hindi natin na experience na maayos. So babalikan natin ito through meditations para mapatawad natin yung mga nakaraan natin para umangat itong tinatawag natin frequency natin, yung ascension symptoms natin. Yun. So ayun ang kailangan natin gawin. So in meditation, i-remember mo yung experience na yon. Then you have to overcome that experience. Yes, opo. Kasi kung mapapansin nyo, hindi rin tayo makakawala ron. Nahabulin tayo nun. Kaya habang malakas tayo, kailangan harapin natin siya. Masakit pero magbubunga din yung lahat. Pero sandali, hindi ba masyadong delikado yun? Baka lalong magwala yung gagawa nun, i-remember na yung masasakit na karanasan niya. Yun. Kailangan ba rito ng tulong na ibang tao or any practitioner? Kailangan na may nag-guide din sa inyo. Ayan, example sa mga kung sino man yung nagre-resonate na mga spiritual teachers sa inyo. So, humingi kayo ng gabay sa kanila kasi ang shadow works is medyo hindi siya madali gawin dahil medyo painful po siya. Itong taon, ito yung maglalagana po ngayon itong enerhiya ng shadow works sa buong taon na ito. Talaga, yan. Salamat, Brother Jay. Ito na, atin ang balikan si Brother Deus. Brother Deus, are you okay? Welcome again sa ating program. Hello po, magandang gabi po. Nice. Po, salamat naman nakapasok ka rin sa wakas. Kumusta ka na? Oo nga po. Okay lang po. Busy po ako dito sa Jensen. Oo nga, no? So, kumusta naman? Ano yung mga paghahandang ginawa mo bago pumasok itong Year of the Wood Snake at ano pa ang maaring dapat nating gawin? Ang ginawa ko po, Sir Ray, nag-start ako with cleansing. And then, nag-align po ako sa sarili ko. Siyempre kasi alam natin na lagi kong sinasabi nung natanong ako nung nakaraan na ano ang papasok na year na ito ay medyo chaotic po itong energy na to. And then medyo maano po ang energy ngayon ng mga ang mga tao short-tempered po. So kaya asahan natin madami po talaga ang patayan, madami ang kasi yan po ang ng ahas yan po ang katangian ng ahas na pag ginalaw ay manunuklaw. Talaga? Ganun ba yun? Parang parang nakakawindang naman yan. So anong to? Personal ba to o sa kabuuan? Brother Deus? Pagkabuuan po yan, Sir Ray, kasi yan po ang energy and nature ng ahas. So, yung mga tao na noon ay medyo tahimik, hindi lumalaban, doon po lalabas po sila sa parang lungga nila at malalabas nila yung mga natatagong galit nila, yung mga kung ano man yung karakter na hindi inaasahan. Manunuklaw, ganun ba yun? Yes po. Talaga. Parang doon na sila lalaban, mga ganon. Dahil siguro sa, kahit naman sino, pag na-corner na, talagang manunuklaw yan. Actually, nature naman yan ng mga animals. Of course, lalo na sa ahas, Pero kung yung intentional ang pagtuklaw ng ahas, ibang usapin na yon. Hindi siya in defense, Talagang offensive. Hindi po. Yes po. Oo, ayun. Naku, medyo... Ayun, kasi po talagang sa ngayong taon po talaga grabe pong chaotic ang energy niya. So, marami ang maapektuhan lalo pat nung dumating ang alignment. So, may good side and bad side kasi yung alignment, no? Yes. Merong iba na hindi kayang tanggapin yung energy dahil nga nagsama-sama na lahat. Yung iba naman ay hindi kayang magtapon, hindi nila alam paano magtapon. Kaya yung unaware person, marami po silang
hindi magandang pakiramdam, no? Yung iba nagkakasakit, yung iba hindi nakakatulog, parang nagkaka-insomnia. So yun po yung mga reaction, no? Lalo na yung mga empath, isa po yan sa mga reaction na kanilang matatanggap. Kasi tayong mga empath, yung mga sensitive, mas nararamdaman yung ganitong gulo ng enerhiya sa paligid. So dapat Yes po. Yan ang dapat nating paghandaan at dapat nating i-counter. Maraming salamat, Brother Deus. Mamaya ay hingan ka namin ng mga tip. Ano nga bang dapat na gawin na ating mga kababayan para ma-counter itong ganitong mga negative effects nitong pagpasok nga nitong Year of the Wood Snake. Alright, ating balikan si Brother Elias. Brother Elias, so far, yun nga, magkakaugnay naman yung mga binabanggit ninyo ni Brother Deus at ni Brother Jay. Sa part mo, ano yung, kapag may nagtanong sa iyo, anong gagawin ko po para makaagapay ako sa ganitong maaring problema na darating ngayong taong ito ng ahas? May magandang bagay din naman pwedeng mangyari sa taon ng ahas. Like yung ahas kasi, hindi naman sila basta-basta manunuklaw, no? So, observant sila eh. Parang gumaganon, di ba? Tahimik muna. Yung gumaganon. Kailangan siguro tayo ganun din bilang tao. Parang si Bruce Lee. Ngayong taon, wag muna tayong observant kasi ang mga ahas eh. At saka sensitive sila. Sa spiritual aspect naman, napaka-sensitive ng mga ahas. Alam nga nila pag may mangyayari. Like, common yun sa mga hayop eh. Yung alam nila pag may disaster. Ganon din sa spiritual aspect. Alam natin kapag may mangyayaring hindi maganda. Siguro, alam natin, ngayon kasi cheating din. May mga cheating din mangyayari. Yung nga, ahasan. Cheating. Backstabbing. Parang ganon. May mga mangyayari ganyan. Siguro bago gawin, mag-observe muna. Wag agad, yun nga katulad ng sinabi ko kanina, mabilis tayo magdesisyon. Mabilis tayo magalit. Like sinabi ni mabilis mag-react. Mabilis. Sa isang sitwasyon, hindi mo na nag-iisip. Dapat, yun ang lesson na dapat natin matutunan sa ahas. Maging observant tayo. Mabilis. Dapat tayo tayo mismo maging ahas. Yung ugali na ahas na wag mo Kaya sabi ko prone din sila sa sakit kasi di ba yung ahas madami ring challenges bago gumagapang sila, maraming mga So ganun din yung mangyayari sa atin, pangkalahatan yon. Maraming mga challenges pero marami opportunity ngayong taon. Yes, maraming araw sobrang dami na opportunity. Halos wala namang, may 4 na sign lang na medyo hindi good. Anong mga sign ng animal signs ang hindi good? Yung tiger, yung dog, yan. Dog? Pinakaswerte po yung rooster, yan swerte rooster. po yan. Yung monkey. Okay din naman po yung okay monkey. Yung hindi monkey? Sila magkaaway ng ahas. Ang galing ko, hindi sila magkaaway ng monkey. Hindi sila magkakambi sila. Best friend. Luck yan. Kasi mayroon ding ahas yung monkey, yung buntot eh. Okay po yan. Yung horse, okay din po. Dapat yung horse. Yung rabbit po, medyo hindi maganda. Yan, medyo iingat. Tsaka yung goat. Yung kambing? Po. Ganun. Yung sheep konti. Kasi di ba madaling tuklawin ng ahas yung mga... Normally, sa mga health yan, problem eh. Maraming challenges eh. Lalo na sa dog, may mga challenges yan eh. Parang maraming salamat, Brother Elias. Parang Brother Jay, we have to describe, or we have to know, anong ugali ng mga snake at kung ano yung ginagawa nila sa paligid, ano yung kanilang routine. Dapat yun ang pag-aaralan natin. Tama po yun. No? Regardless ano yung mga animal sign natin. Para magkaroon tayo ng ma-open din natin yung akashic nila. Baka mamaya umiikot sila sa iba-ibang lugar. Tamaan tayo eh. So, sa spiritual, ang snake is a kundalini. Isa pa yan. Very positive yun. Pero meron din negative ang kundalini. Yes. Kapag biglaan mo inactivate ang kundalini mo, delikado rin yun. Tama po yun. Maaari kang mabaliw. Yes. Dahil yung surge of energy, hindi mo makokontrol. Sobrang lakas nun eh. Correct. So, this year, since nasa Wooden Snake tayo, Kundalini, ayun yung topic natin yun, magiging mas malakas siya at mas makaka-receive tayo ng mga wisdom. Kaya magiging uso yung tinatawag natin medyo dilulu ang tao ngayon dahil nga yung mga decisions nila. Pero actually, ang taong ito is makakapagbigay din ng transformations sa atin. Alright. So kasi nga, natututo tayo sa ngayong taon na ito. So maraming ipinapakita sa atin para matuto tayo sa taon na ito. Another positive na
dapat nating matutuhan this year, yung healing. Yes. Kasi tingnan mo yung sa mga gamot, no? 'Di ba yung sign na ano tawag doon, yung naggaganon na Just sa Kundalini po. Oo, 'di ba? Yung sa Mercury. Mercury drug, 'di ba? Meron ganoon, 'di ba? yung kay Mercury, Moses, kay Mercury ba 'yon, yung ano niya, yung kanyang staff, ano ha? Apo. So ito kung i-describe natin yun yung power and power of healing, power of ano pa? Positivity. Actually, matalino mga ahas. Wisdom. Napakatalino talaga nila. So, dalawa kasi yan. Both dark and light na umiikot sa spine. So, nakaka-receive tayo ng mga mensahe sa atin. So, I think it's good din itong pagpasok ng taon na ito sa lahat ng nasa practice ng spiritual. So, tingin ko magbigay tayo, lahat ng nasa practice ng spiritual is magbigay tayo ng guidance, tulungan natin yung taong mga naliligaw pa. So I think ayun yung much better. And speaking of that, si Brother Deus, tuloy-tuloy yung kanyang practice spirituality. So Brother Deus, so far, based sa yung experience ngayon, and ano yung lagi mong itinuturo sa tao, especially ngayon binabanggit mo nga na makaring chaotic yung energies, may mga nangyayari na ngayon, may mga aksidente, may mga away-away. So far, sa yung panig, ano yung sinasabi mo sa tao pag may humingi ng tulong sa'yo? Lalo na kung talagang yung mga impact person, kadalasan lagi kong sinasabi is protect yourself, no? Protection pa din. Kailangan kung sa spiritual, kailangan pa rin natin ng shield, mag-shielding bago umalis kasi lalo na mga enerhiya na masasagap, no? And then, halimbawa, pag sa protection kasi nila sa sarili, no, lalo na spiritual. Yan. Tapos, laging kinokondisyon nyo po yung isip ninyo na, yun nga, always positive, no? Para mas maganda yung flow ng energy sa inyo. And then, siguro, habaan na rin ang pasensya. Yan. Isa na po yun sa mga dapat nilang gawin, no? Habaan ng pasensya. Kailangan wag magpadalos-dalos kasi ang galit talaga ngayon is matindi pag ito ay sumipa, no? So, yun lang, maging aware lang sila, no? Maging aware sa sarili at sa mga kaharap kasi maraming nagaganap kasi ngayon dito, kahit sa Jensan may nagaganap na patayan dito. So, hindi rin maganda ang paligid talaga, no? Kaya talagang dapat ikaw mismo maging aware ka kasi may mga reports din dito sa Jensan na yung mga mas dumami yung naging manyakes na mga inaano yung mga babae, no? Parang minamolestya, yung iba naman parang dinadaan sa ibang lugar, parang ganun gustong gahasain, pero yun nga, buti na lang ay nakatakas yung iba. So yun yung mga energy yun na nakapalibot dito rin sa Jensan. So medyo chaotic din kasi may bago lang pinatay dito na may-ari din ng salon. So yung may mga patayan din. So hindi lang po ito sa Jensan, no, kundi sa buong Pilipinas po ito na buong mundo na rin po ito. Ang maging masabi ko lang is dapat maging aware tayo, mag-self-aware tayo sa sarili natin and always set our mind in a positive way. And then, mas maganda, makakatulong sa inyo meditation. Kung meron po kayong chanting, ayan, isa po yan sa mga number 1 tinuturo ko, chanting. Kasi po, pag nag-chant po kayo, mas lalo pong nagiging calm ang sarili ninyo when it comes to worldly endeavors, no? Medyo magkakaroon kayo ng exclusiveness sa inyong sarili na magkaroon kayo ng peace. So, dapat matuto tayong kumalma. Di ba? Brother Deus? Yes po. Oo, yan. Kasi kung hindi ka kalmado, maraming mangyayari hindi maganda. No? Maraming salamat, Brother Deus. Ayan, so Brother Elias, yung mga binabanggit ni Brother Deus na talagang ganun, no? Pero I think for us na mga light workers, we can visualize peaceful energy from the universe. Buhusan natin ng enerhiya ang planeta. Yan. Pwede natin gamitin yung Reiki. Reiki energy, ano? Oo, malaking bagay yan, ano ha? Ikaw, nagpa-practice ka ng Reiki. Anong nagiging epekto nito kapag ginamitan mo ng Reiki ang isang sitwasyon, isang lugar, at
Pati siyempre tao. So, yun, yung una kahit sa tao yung aura nila hindi ganun ka okay. So may dark, may iba yung aura nila. So pag nag-reiki ka, nag-cleansing ka lang ng bahay, nag-iiba like yung isang client ko, ni-reiki ko, nung tinignan ko siya maputla, pagkatapos ng reiki, nagkaroon para pumula ang mukha niya. Oh. So sabi ko, ayan, kaya normally sinabi From ko maputla, naging mapula. Na-umokay yung mukha niya. Sabi ko, picturean kita ngayon, tapos pipicturean kita after. So pinakita ko yung before and after. So ang dami nakakita na parang nag-iba yung mukha niya. So sabi ko, yan yung spiritual, hindi natin nakikita, pero nagbabago. Ano yung ginawa? Ano yung ginawa nyo? May sakit kasi siya. May sakit. So, nireiki siya for healing. So, nireiki mo for healing. Tapos, pagkatapos nung reiki, nag-cleansing ng bahay, at the same time, sabi ko, tignan mo pagkatapos. So, marami naman nakakita nun. Nag-iba yung aura niya. Parang naglagay ng blush on. No? Parang naglagay ng blush on nang mula-mula yung mukha. Naging buhay. O parang ganun. Sabi ko, akala mo patay. Maputla Kasi kung maputla, patay na, di ba? Pati labi niya, maputla. Sabi ko, ayan yung picture mo, tapos tingnan mo yung after. So, yun, nakita nila yung difference. Sabi ko, so, kailangan talaga magdadasal din yung tao. Kasi minsan yung tao talaga, pag sobrang busy. Ngayon, puro challenges kasi ngayon. Maraming mga gagawin ng mga tao, sobrang busy. Lalo na ngayon, busy tao sa gadget, busy tao kung paano gagamitin ng AI. Sa lahat, maraming... Mantakin mo yun. Maraming opportunity ngayon, maraming dadating sa lahat ng mga zodiac. Kaso yung health ang magiging problem, tapos yung kailangan siguro magdasal para umokay ang ating mangyayari. Maraming magagandang mangyayari ngayon. Sobrang dami. So, may nangyayaring hindi maganda, pero gawin natin ang lahat makakaya natin na yung hindi maganda ay hindi mangyari at magkaroon ng mas magaganda. Kaya sabi ni Brother Ray, maganda rin siya sa spiritual. So tayong mga spiritual, so kung ganun ang gagawin din ng mga hindi spiritual, siguro pwede. But ako I would encourage everyone na dapat mag-practice tayo ng spirituality, ano ha? Mag-try sila mag-meditate, hindi lang yung prayer is a form of spiritual practice. Kasi ang but meditation is better than prayer. Sabi nga nila sa pag nagpe-pray, di ba, Brother Jay? If you pray, you are sending a message to God or to the divine beings. While in meditation, connection. May interaction. Yes, opo. 'Di ba? Opo. You send the message, you ask a question, di may darating sa yung sagot. You receive. You receive the answer, ano? Opo, tama po 'yon. Ito ba ginagawa nyo sa Spiritual Guide Philippines? Always po 'yan. So hindi po 'yan nawawala po sa amin. Actually, pag nag-meditate ako, lagpas 12 times a day po yung ganyan yung mga meditations. Grabe ka naman, 12 times a day? Opo. Di super biyahe na yun sa ibang dimensyon? Siguro nakasanayan lang po ng physical body ko po. Hinahanap-hanap sabi nga nila, nakaka-addict doon. Yun ang magandang addiction. No? Yung iba kasi pag nagdadasal lang, hindi nahihintay yung sagot nagdasal lang, nag-send ka lang ng message. Tapos umaalis na. Kaya sa atin, maganda yung pag nagdasal ka, mag-pause ka muna, wag ka muna agad. Then you will receive hintayin mo yung message. Kasi yung iba na, pag nag-pray na, okay na. Sinabi niya nila, tapos natatayo na. Ang matindi naman yun, yung iba, lahat naman tayo nakaka-experience nun. Yung dahil sa hindi natin pinakikinggan yung mga mensahe nila sa atin, nadadapa tayo. Binabatukan tayo, ha? Di ba, Brother Deus, di ba, ganun na nangyayari? Kapag hindi ka nakikinig, dahil matigas ang ulo, may time talagang, literally, nauuntog ka. May mga sign naman. Di ba, Brother Deus, di ba, tama? Yes po. Nauuntog ka, nadadapa ka. Opo. Ang pinakamatindi, nadidisgrasya. May mga yes sign. Oo. Minsan kasi tayo pagdating sa mga prayers, there are maraming prayers, maraming uri ng prayers, meditation, but meron po kasi tayong tinatawag na pagdating sa prayers, hindi po agad-agad lahat ng nakakarating sa paroroonan kasi nga katulad ng sabi ko,
mapalad po ang sino man nakakaalam ng lihim na pangalan ng Ama, sapagkat kung siya manalangin sa Ama, direkta na at natatawag niya. Kasi kung Ama lang po ang gagamitin natin in general, para sa akin, marami pong Ama kasi. No? Kahit sabihin nga natin, mag-example pa ako ng 12 na tatay na patalikurin natin na puro Ama, tapos isang bata lang ang tatawag ng Ama. Sa tingin niyo po, ilan po ang lilingon doon? Lahat. So, kung alam niyo po ang pangalan ng tatay niyo o kung sino man tinatawag yung tatay niyo, rekta po kayo. So, doon po ang prayers mas mabilis makarating at mas mabilis mapakinggan. Kasi isang tao lang, kilala niyo po yung tinatawagan niyo, hindi kung sino-sinong tatay ang lilingon. So, yun po yung important sa prayers din po, no? Kasi tulad ng sabi ko, not all prayers are good. Meron din naman nagdadasal na masama. So, depende po talaga yan sa connection and paano nyo po kinikilala ang inyong tinatawagan, lalo na kung sa spiritual part. Kasi marami sa atin, lalo na sa spiritual ngayon, na mas na-amaze sila sa mga power, sa milagro, sa pabaril at kung saan pa man. But again, nadideprive na nila yung kahalagahan kung paano sambahin ang totoong Diyos. So yun po ang isa sa mga naging usap-usapan sa ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, lalo na sa spiritual. So nagkakaroon ng conflict, hamunan, dahil nga sa mga paniniwala nila na hindi daw magkatugma. But again, katulad ng sabi ko, lahat po tayo ay may iba't ibang uri ng pananampalataya, may iba't ibang uri ng awikining. So, hindi po natin pwedeng pag-isahin lamang. Ang karanasan mo ay karanasan mo, ang karanasan ko ay karanasan ko. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang karanasan mo at ako ay isa. Maliban na lang kung tayo po ay aligned, no? Tayo po ay pareho ng pinagdadaanan at isa ang ating tinatawagan. So, pagdating sa ganyan, kailangan talagang masusi rin po ang ating pagtitingin o pagsusuri, kasi hindi lahat ng ating tinatawag, sabi nga ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakaakyat sa langit. No? O makakapunta sa kanyang kaharian. Brother Deus, ang tanong ko, anong recommended mong prayer? The number one prayer po para sa akin is that Jesus Christ, na tinuro po ni Jesus Christ, is the Lord's Prayer. Yes. No? Our Father. Our Father. Ayun yung tinuturo talaga ni Panginoong Hesukristo, ang Ama namin, no? The Lord's Prayer. No? And iba naman, of course, we can pray dun sa ating personal na pamarahan para kasing personal yung communication mo with God, ano? Para yun, yung bukal talaga sa kalooban mo, hindi yung nananalangin ka lang ng kung ano. Hindi nananalangin ka lang. Pero ganito po kasi yan, Sir Ray, sa Our Father prayer po kasi, diyan po natin mababasa din sa Bible na walang sino mang makakapunta sa Ama sa pamamagitan sa akin. So, ibinigay na po ni Kristo, yun na po yun. So, nasa Bible din po yun, no? Ang kaibahan lang sa Roman, parang inayos lang nila. So, yun po ang prayer na yun na yun. Kahit magba-Bible sila, basahin nila sa Bible yun na po yun. Wala pong dagdag, walang bawas doon. Iba nga ang gamit na Lord's Prayer na language ay Aramaic, which is very, which is very powerful. Mas powerful po yun. Salamat, Brother Deus. And speaking of prayers, Brother Jay, you yourselves ba, sa inyong group, ini-integrate nyo rin yun, no? Yes, apo. Kasama po lagi. Actually, chanting or mga chants ay prayer din yun. May mantra. Yan, yung mantra. Meron mantra, meron prayer, meron na talagang connection by meditations. So, ganun po yung mga ginagawa po namin. Kasi iba yung mantra. Yung mantra kasi is for nirvana. Para magkaroon tayo ng kapayapaan or magbigay ng calmness sa ating isipan. Yun. So, kaya kailangan natin gawin din yun kung may time tayo. Ako naman sa mantra is more on Hare Krishna and Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Buddhism. Emptiness. I think I suggest na maglinis tayo ng kasi sabi nila yung daw pangalan ng God ay yung Om. Om.
Vibration. Yung Universal vibration Om. Yung AUM. Oy, sabi ni John Aldrin Carmanuel, good evening po sa inyo. Tanong ko lang po kung totoo po kaya pag sinabihan ka ng ahas ay ang ibig sabihin ay traidor, Brother Elias. Anong sagot mo doon? Yun ang common ng mga tao pag sinabing ahas eh. Ahas ka. Di ba? Ganun ka sinasabing ganun eh. Uy, mabuti naman akong ahas. May ganun talaga nangyayari. Inaahas mo yung ganun normally. So may mga negative, ganun. Negative talaga yun pag sinabing ahas. Pero actually, meron naman mga positive talaga na ang naibibigay sa atin. Maganda ang traits. Wisdom actually. Talagang yung katulad niyang kundalini yan. Wisdom kasi yan eh. Talagang maganda. Maraming ngayong magagandang mangyayari like yung business okay naman siya, career yan like sa love life yun lang pa may problem kasi may issue lang away sa mga mag-asawa. May mga away-away, may paghihiwalay, may ganun, may cheating. Yun, sa love life medyo hindi good. Inaahas ni ganito. Sa love life yan. Ang dami palang ahas sa bahay nyo. Ganun, Ayan, yung mga hindi ganun sa mga kaibigan, about emotions talaga. Pero I think maayos naman kung talaga namang kailangang ayusin. Si Hope Resurrection, sabi niya, praying is speaking, meditation is listening. Yes. Shout out kay Ate Mirna Sibayan Abados. Ate Mirna, kumusta na po kayo? Flor B. Fernandez, magandang gabi po sa Eduardo Narvaez, good evening po sa Gabi ng Misteryo. Good evening po sa inyo mga guest, Sir Ray from Atlanta, Georgia, USA. Kumusta na kayo dyan sa USA? Mary Ramirez, good evening mga master. Ayan, Ranerio, Happy New Year of the Wooden Snake, mga kamisteryo. Si Hope uli, sabi niya, mapagpalang gabi po sa inyo Sir Ray, ganun din po sa inyo mga panahon. Ako po nung pagpasok ng Chinese New Year, sakto po, fire ceremony po, tumanggap po ako ng blessings sa, nag-ano na siya, no? Sacred fire. Wow, congratulations. Maganda yan. Magandang pasok ng Year of the Wooden Snake. Topher Mendoza, magandang gabi sa iyo from San Jose del Monte, Bulacan. Ryan Villa, watching from Mamuyao, Tanay Rizal. Ayun na. Galing naman kay Flor, sabi niya, tanong po, yung taong nagpakamatay, nagbigteho, saan po napupuntang kaluluwa? Kapitbahay ko po siya. Ano po dapat gawin para makatulong sa kanyang kaluluwa pag-akyat sa kalangitan? Brother Jay. So, mapupunta siya kasi sa real, meron tayong mga pag tayo namamatay. Purgatorio. Purgatorio. Doon, magkakaroon muna siya ng process. Kailangan niya muna matutunan yung mga lahat na nangyari sa kanya. Bakit niya ginawa yun? Bakit yung mga dark night nangyayari kasi sa kanya, no? So, but anyway, kung saan papunta siya, meron tayong tinatawag na purgatory. Okay. Yun, at yun po yung kanyang destinations. Pero kung about sa reincarnations, meron pa rin pong reincarnations after ng process po niya. Ayun, no. So yung purgatory, dito lang yun sa paligid. Sa paligid lang yan. Kaya yung mga gumagala mga kaluluwa, yun na yun. Opo, tama. Pero, well, kung gusto nyo namang kausapin yung kanyang kaluluwa, why not? Pero wag natin pilitin. Kasi nasa kanila rin yun to accept yung nangyari sa kanila. Brother Elias, anong payo mo doon sa ganun? Paano mo hinahandle yung ganung sitwasyon? May experience po ako sa ganun, Sir Ray. Pero ito late lang. Kailan lang? Nabaril kasi. So gusto nilang makausap. Okay. So gusto nung mga kamag-anak. So tinanong ko sila kung willing sila. Kasi yun, pag willing, mangyayari siya. So pina-astral ko. Nakausap yung pinatay. Ang sabi ng pinatay, hindi siya matatahimik hanggat hindi nagsasuffer. Galit pa rin eh. Galit pa rin yung spirit. So kailangan makonvince mo yung tao para maayos siya ay mawala yung kahit patay na. Galit pa rin siya. Sabi niya, hindi ko kayang tanggapin dahil bumabalik siya dun sa inastral ko, 3 na yung pina-astral ko. Bumabalik sila dun sa lugar kung saan pinatay. Oo. Tapos sinabi nung namatay kung sino yung bumaril.
So sabi ko, confidential na lang, di ko na lang pwede banggitin. Huwag na lang. Pero nalaman nila kung sino. So sabi ko, kailangan nyo na lang siguro kausapin o magdasal kayo na sana yung tao maging okay. Regarding dun sa tanong mo, siguro magdasal sila na kausapin yung spirit, mag-light ng candle. So normally parang malaking bagay yung nagdarasal with lighted candle. Na sana na makarating siya dun sa liwanag kasi ganun ang ginagawa. Parang ginagawa ni Ate Jo. Si Ma'am Jo Villasano. Dadalhin sa white light, ng ganun makatawid. So normal yun. Alright. Brother Deus, paano mo hinahandle yung ganung sitwasyon? Pag very traumatic yung experience, nagpakamatay o kaya pinatay, paano hinahandle yan? To help ng ascension ng kaluluwa. Pag ganun po kasi Sir Ray, sa akin ang kailangan kasi noon is soul healing. Okay. So hindi po natin yan pwedeng dasalan lang kasi galit pa yun at meron pa silang mga grudges na talagang nagmamanifest pa minsan sa isang lugar. Kasi ako, Sir Ray, meron ako nakita dati before na sa isang apartment, nagulat sila sa akin kasi sabi ko, bakit may nakita ako yung nakita ako dong nakabitay na nakaluluwa doon na sabi ko gano'n, may nagbigtiba dyan sa kwarto na yan, kaya nagulat sila paano ko nalaman. So sabi ko, pag gano'n, hindi pa kasi yan sila nakakaalis kasi nga katulad ng sabi ko na ang spirit kasi ng tao ay dumadaan po tayo sa process, no? Halimbawa, lalo na mga ganyan, sudden death at pagpapakamatay ay nandito pa rin po yan sa earth kasi usually sila yung mga nagiging earthbound spirit, no? Kasi meron pa silang unfinished business, meron pa silang grudges. So, yun yung kadalasan nagpapamanifest, yun yung mga nananakot, no, halimbawa yung mga babaeng ginahasa, yun magpapakita na merong hila-hilang kadena. So yun po kasi yung mga hinihila nila, yun po yung justice ang pinapakita na kailangan nila ng justice na yung bigat ng nangyari sa kanila ay matanggal, mawala yung kadena na yun. So pagdating sa ganyan, tulad ng sabi ko Sir Ray, soul healing po yan, no? Hindi po natin siya pwede lang na dasalan lang. Although, nakakatulong ang dasal, but again, soul healing. So, kailangan pa rin po natin ng pagpapala ng Panginoon na matouch din yung spirit niya. Kasi, when it comes sa pagpatay po, kasi hindi na po tayo naririnig, lalo na kung tayo po ay mabuhay. So, yun nga po ang lagi kong sinasabi, na pag tayo po ay matutulog, magdasal muna, tumingi ng tawad sa Diyos kasi pag namatay na tayo, hindi na tayo naririnig ng Diyos kasi nawawala na yung isang sangkap. No, tatlo pa kasi yung sangkap sa tao, no? Katawan, espiritu at kaluluwa. So pag once isa dyan nawala, ay meron talagang magkakaroon ng imbalance, no? So yan, katulad niya na nagpakamatay, so hindi pa niya oras, no, para siya kunin. So kailangan niya talagang matutunan yan ang lesson. But again, hindi po kasi lahat ng pagdating sa spirit ay basta-basta. Nagkakaroon kasi yan, lalo ng mga may galit. Kadalasan yan, ang naglumalapit kaagad dyan is mga demonic forces para mas palakasin at pa-intense ang galit nila. So yun kasi yung way para pumasok. Usually din sa mga nagpakamatay ay binubulungan ng mga demonyo. So yun ang isang mga talagang hindi bukod sa depression, hindi lang bukod sa mga anxiety, meron din talagang deeper deeper connection, lalo na sa spiritual. Talagang merong mga demonic entity na nagbubulong talaga sa tao para gumawa tayo ng krimen, para gumawa tayo ng masama at gawin natin yung masama sa sarili natin. Kasi ang mga demonic na yun ang nagtuturo sa atin paano mag-self-destruct. No? Kasi nga, pag naging holy tayo, pag malapit sa Diyos, ay talagang sabi nilang napanalo na ang Diyos. So sila ang ginagawa nila is talagang sisirain nila tayo para hindi tayo at mapalayo tayo sa Diyos. Brother Deus, siguro kunin ko na namin ang inyong mga impormasyon. Saan ka pwedeng malapitan, matawagan sa mga gustong humingi ng tulong about spirituality sa iyong lugar mula sa iyo?
Ayan po, PM lang po nila ako sa Deus Abbas. Meron po akong page sa Facebook at sa Facebook, sa YouTube, sa sa TikTok. Pwede po nila akong PM doon. Oo. Pero ngayon, ikaw nasa Jensan. Pero babalik ka naman ng Maynila. Oo, nandito po ako sa Jensen, Sir Ray. Meron po ako inasikasong business. Kasi nga medyo mas inaasikaso natin yung real life natin. Tama yan. Salamat, Brother Deus, ha. Thank you so much sa oras mo. Salamat din po, Sir Ray. Salamat din po. Binitawan na natin si Brother Deus, mawala na naman siya sa internet. Anyway, ating balikan yung a very short discussion lang about this. Pero mayroong binabanggit si Jun Perez. Jun Perez, sabi niya, Sir Ray, kung magkaganon na ang spirit ng biktima ay pwedeng gumanti na tulad na isang vengeful spirit. Example, yung movie in Brandon Lee na The Crow. Anong comment mo doon? Actually, vengeful spirit. So nagiging ganun ang spirit kasi nga mayroon nanunukso din sa kanila. So hindi lang physical body ang napopossess, even the spirit. No, pag natukso sila ron is nagkakaroon ng darkness sa kanila at ayun yung nagiging entity sila or sa paikot-ikot yan sa so sa may kinukuha silang energy from dark side kasi ganun yung kanilang nature. So inahahatak nila yon. Yes, no. Kasama rin po yun. To do that, yung yes, gaganti or whatever. Kasi yun nga, pag ang galit kasi, ayun pa talaga napakababang frequency. No? Anytime, madali mamanifest yung galit sa atin. So, napoposes yung spirit para maging ganun sila. Alright. Parang sa tao, Brother Elias, yes. Parang sa tao, di ba yung tao po napoposes, minsan pumapasok ng devil. Minsan nasasabi, nagwawalang ganon, demonyong nakasapi. So, ganon din sa spirit. Kaya nagiging demonic din yung mga spirit. Hindi naman sila. Tapos pag inalis mo din, yun, nagiging like... Actually, you create your own demon. Oh, yeah. Pag masyado kang depressed, masyado kang negative, puro negative energies yun, you can create a demon. Tama. Makagagawa ka ng thought forms ang tawag doon. Makakagawa ka ng sariling thought forms mo. Oo. Ayan. Good or bad. Sabi ni John Aldrin Carmanuel, good PM po uli. Meron uli siyang tanong, Ayan, yun ang gusto natin, mga nagtatanong, May kapatawaran po ho kaya sa mga taong nagpapakamatay? Makakapasok ko kaya sila sa kaharian ng Diyos? More power po sa inyong lahat and sa staff ng DCRH. Brother Elias. Meron pa rin po, wala. Yung Diyos po, maawain yan Wala, hindi naman tayo pwede mag-judge Pero yung tao kasi, sinasabi pag nagpakamatay o pinatay, sabi nila hindi raw binabasbasan ng pare. Ewan ko lang pero yun ang sinasabi pag nagpakamatay, hindi raw binabasbasan. Sana basbasan? Makakatulong yun. Ay kasi sabi ko, sabi ko, wala namang, ang Diyos napaka-maawain yan yes. Basta tayo, naniniwala ako na makakapasok pa rin sa kaharian ng langit. Like yung meron akong, sa astral kasi ako normally ginagawa ko siya. So doon ko na-experience yung mga tao na pinapatulog ko, yung naglaglag. So parang pinatay niya rin yung bata. So nakarating dun sa limbo na tinatawag sa pagitan ng langit at lupa. Yung bata na matagal na. Para ka pala si Constantine. So lumalabas yung spirit nandun sa pagitan. So umakyat din sa heaven. Nung nag-usap na sila ng mother niya na patawadin mo ko sa nagawa ko. So nakita niya yung pumasok dun sa white. Naging yung black or parang yung dark na energy na naging puti yung bata. Siya. Oo. So yun yung experience ko na parang magiging puti din from bad. Ayan. Brother Jay. Yun nga, it's all about alignment, no? It depends on the karma. Ayun yung mga pinanggagalingan nun. But meron pa rin kapatawaran, syempre. Lahat tayo ay doon din ang pupuntahan natin. So may process po ito na pataas ng pataas, parang stairway to heaven po ito. Pataas siya ng pataas hanggang ma-reach natin yung process na ito. That we call it nirvana. Ayun. Salamat. Pwedeng matagal. Pwedeng matagal. Naku, wala na tayong oras. Ang bilis naman. Okay, salamat to sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo. And napag-usapan natin about the year of the wood snake na yung paliwanag natin ay about spirituality. Ayan. How to counter yung mga negative energies ng Year of the Wooden Snake. Pero I think we can use yung
advantage nito. Yung benefits, yung magagandang enerhiya na idudulot sa atin, yung magagandang lesson na mari ituro sa atin ng Year of the Wooden Snake. Garelia, saan ka raw pwedeng ma-contact for any problem na mari nilang idulog sa iyo? Sa cellphone number nila. Kung may gumagalang mumu sa kanilang bahay, ano bang gagawin nila? Paano ka makakontak? Sa cellphone number na lang po, Sir Ray, 0966-203-7917. Ulitin mo. 0966-203-7917. Sa Facebook? Sa Facebook po, Elias Pascasio po. At your service? Opo. Elias Psychic po. Sa Elias Psychic sa TikTok. AKA Constantine. Maraming salamat. Brother Jay, muli maraming salamat sa iyo. Ang Spiritual Guide Philippines by nag-invite din ng mga members or any person interested sa meditation. Yes, po. Lahat po. Yung yung ceremony yun, yung tawag doon? It's a shaman's shaman ceremony po yun. Yun. So lahat naman is pwede mag-join po sa amin, basta tanungin natin sarili natin kung tayo ay ready na ba to receive that kind of energy, kasi hindi siya birong energy. Ayun, salamat ha. So yun mga kaibigan ng ating discussion tonight tungkol po sa Year of the Wooden Snake. Sabi ni Jonathan Lazarte, yun po bang namatay na tao, ang isipan nila ay ganun pa rin ba sa kabilang buhay? Ako na sasagot dyan. Kung kalug sila sa lupa, dun ba seryoso na sila? Actually, si Jesus Christ yata, I think, actually lahat naman ng yung pagiging kalog ay galing din sa Diyos. Yung pag-smile natin, yung tayo natutuwa ay galing din sa Diyos. Ayan na. Ngayon, kung yung sinasabing kung namatay ay ganun pa rin kanilang isipan, mas malawak na pong kanilang kaisipan. Pero depende yan kung mababa yung kanilang vibration, di pa nila naaabot yung mataas na vibration, very limited yung kanilang pangunawa pa rin kahit na sila ay nasa kabila na. So we can help them, we can pray for them, and pagtiyagaan na lang natin na ipagdasal sila at makatulong yun sa kanila. Ayan. Yes, brother Elias. Wala ka ng mikropono. Minsan po sa dreams, nagkikipag-communicate sila. Yes. Salamat. Thank you po sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo. Yung mga nagtatanong ating Misteryo Guardian Crystal, ako nagbabalik na ho kasi masyado na yatang matindi ang mga dark energies ngayon, so kailangan na ng cleansing. Maganda po yan. Pero nagre-program uli ako, mas malakas yung programming, sinamahan natin ng Reiki symbols. Ayan ha. Sa mga tumutok po, maraming salamat. Ito pa rin po sa programang Gabi ng Misteryo.